Good morning, mga kasiyasat worldwide. Yan. Tila tumitindi at wala nang katapusan ang bangayan at hidwaan dyan sa Senado, kung saan hanggang ngayon ay dalawa pa rin ang ating Senate President. Anyway, ang aking talakayan, reaksyon at opinyon ngayong araw ay tungkol doon sa patutsada ng iba na kapito ko daw si Cayetano at ang rason kung bakit ayaw niya umalis dyan sa Senado para protektahan daw si Sara Duterte sa impeachment. Sa tingin ko, malabo yung opinion na yun, di ba? Yung patutsada. Kasi unang-una, abogado si Cayetano. Alam niya kung saan at kailan siya manindigan. Meron talagang matibay na rason kung bakit. Kasi kahit sino naman, patatalsikin ka sa pwesto na wala naman sa tamang katwiran, definitely ayaw mo. Di ba? Pangalawa, gaya ng kanyang sinabi na kaya gusto niyang manatili dyan is para magkaroon talaga ng investigasyon tungkol sa flood control scam na hindi sinasarsuela. Kasi yung investigasyon na ginawa dyan dati, puro sarsuela. Kasi baliktad kung sino yung mga testigo, di ba? Parang sila yung may pananagutan, di ba? Parang kinukondisyon yung mga mamamayan na yung mga testigo, kagaya ng mga retired na Philippine Marines, sila pa yung mga loko-loko. Kagaya ng sinabi ko, ako ay manindigan, di ba? Bilang dumaan sa matinding training, di ba? Kasi pumasok din tayo sa Armed Forces. Talagang ako, mas naniniwala ako na 10 beses na mas matino ang retired na sundalo kisa sa politiko. Pagdating sa pagsisinungaling, nako, talagang mas kapanipaniwala yung mga dating sundalo. Di ba? Kisa sa politiko. Yan, kasi alam nyo kasi yung military doctrine na tinatawag, hindi yun basta-basta, di ba? Hindi yan basta-basta nakukuha ng pera, di ba? Unless siguro kung nasa posisyon ka na kailangan bumalansi, pero pagdating sa ganyang sitwasyon, hindi ako maniniwala na mga lang yan, yung mga Philippine Marines ay nasulsulan. Talagang meron at meron yan. No, anyway, nalalayo tayo. Yan. So, mas kapanipaniwala yung rason ni Cayetano. Pagdating pala sa impeachment na yan, no? Siyempre may numero, may mga kakampi dyan si Sara Duterte. Kahit sinong uupo na Senate President dyan, waipik yun. Kasi buboto pa rin naman yung mga senador, di ba? At saka kahit anong pinagdadaldal nila dyan sa Senado, kahit gaano kaganda, siyempre, ang judgment ng mga senador is yung kanilang boto. Kung mas marami ang supporters ni Sara Duterte dyan, wala yun. Siguradong ma-acquit siya. Ganun lang kasimple yun. Kaya balikan natin itong flood control. Kasi mismo na nga ang ating Pangulo ang nagsabi na mayroon ng anomalya sa flood control. Diba? Kaya dapat tulungan natin siya. There are so many ways to do that. Diba? Imbis na batikusin natin si Cayetano, si Marcolita, si Soto, diba? Batikusin natin yung mga politiko na ayaw natin. Ang batikusin natin is yung flood control, yung mga taong sangkot dyan sa flood control, at ipus natin na maimbestigaan yan ng maayos at mahusan, yung hindi sinasarswila, para mapalabas natin ang katotohanan at mapanagot natin kung sino man yung dapat managot. Ganun yun. Alam nyo ba na yung flood control, wala namang pinagkaiba sa yan, yung flood control scam,
Wala naman pinagkaiba yan sa epekto ng EJK eh. Mas matindi pa nga itong flood control scam eh. Yung EJK kasi, di ba, allegedly, maraming pinatay, pero biglaan. Itong flood control scam na to, di ba? Marami ditong mamamatay at dahan-dahang mamamatay. Nakasalalay dito yung buhay ng ating mga anak, yung susunod na henerasyon. Di ba? Kaya bilang mamamayan ng Republika ng Pilipinas, siyempre, gumawa tayo ng paraan na masawata o mapigilan yung kultura ng korupsyon. Ganun yun eh. Maganda nga ngayon dahil meron na tayong platform na gamitin, 'di ba, para labanan. Unlike noon kami, 'di ba? Bilang nasa Trimedia, 'di ba? Na pwede kahit walang platform na magagamit kasi may mga dyaryo kami, may mga programa kami sa radyo, 'di ba? Ngayon na meron namang Facebook na at YouTube na magamit, kahit sino sa atin pwede nang maging media, 'di ba? Di gamitin natin 'yon, 'di ba? Magiging media na tayo lahat at labanan yung korupsyon, 'di ba? Paano natin gagawin 'yon, 'di ba? Sa pagbabalita kung ano yung tama, 'di ba? Kisa naman yung batikusin natin yung mga politiko diyan, batikusin na natin kung sino yung mga taong involved sa korupsyon. Now, entitled naman sila kasi hangga't hindi napapatunayan, hindi pa naman talaga sila masasabing corrupt talaga. But ang pwede nating gawin diyan, 'di ba? I-pressure natin ang gobyerno, 'di ba? Para seryosohin ang investigasyon kagaya yung nangyayari sa Senado. Dapat magpasalamat tayo kay Cayetano kasi naninindigan siya, 'di ba? Pumupokus siya sa sa issue ng flood control, 'di ba? Now, kung meron pa siyang ibang agenda kung bakit gusto niyang manatili, at least nakapokus siya doon sa investigasyon ng flood control. Kasi yun talaga yung importante sa ngayon. Halos wala na tayong pira. 'Di ba? Hindi niyo ba napapansin, 'di ba? Lahat, pati mga bilihin, wala na. Yung gasolina nga na ang tagal-tagal na. 'Di ba? Hanggang ngayon, di pa rin bumababa. 'Di ba? So, doon tayo. Labanan natin ang nakawan. Huwag tayong pumayag na lumaganap ang kultura ng korupsyon at nakawan sa ating bayan. Yan.